Nakapalo. Sampaloc, Manila. Bible Church. Di malaki yung church doon. Malaki. Kasi naano ko kasi naikot ako dyan eh. Dati sa Lero. Sa Lero. Oo. Sa Life Center. Ayun. Dating terminal na bus. Apa malaki yun. Kasi terminal. Kasi pag terminal ng bus, kailangan malaki yung dadaan. Opo. 23, sige po. 30 nandun kayo. Opo. Ayan. Ayun. Sa May. Opo. Amen. Yan. Good morning po sa ating lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Yan. Tunay nga po na nakakatuwa na magkakasama po muli tayo sa ating bahay-sambahan, sama-sama po tayo magpupuri, sasamba sa Panginoon. Ayan. Kahapon po nag-uusap kami mag-asawa. Sabi ko dun sa asawa ko, ang bilis ng panahon do, April na, second quarter na ng taon. And na-realize ko din po yung 3 months na nagdaan na kung gaano kabuti ang Panginoon, kung ano yung mga ginawa niya sa buhay ko, sa buhay naming pamilya. And nakakatawa po na sa 3 months na yun, sobrang dami nilang ginawa ng Panginoon. And sa April, sa month na to at sa mga susunod pang buwan, naniniwala po ako na sa buhay ko ng bawat isa sa atin, and sa bahay-sambahan na to sa CDC, marami pa pong gagawin ng Panginoon. Ayan. Kaya po dapat maging excited tayo doon. Amen? Amen. Ayan. Kaya po ngayong umaga, deserve ng Panginoon yung ating papuri, yung pagsamba, yung pagkanta sa Kanya, yung pagsayaw natin. Deserve ni Lord yung pinakamataas na papuri at pagsamba. Amen? Sige po, let's all stand up. At sinulat po natin na papurihan ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord!
Sumbit pagsamba, Lord God. And this morning, Lord, alangin mo na po namin, Panginoon, ang pagsama mo at pangunguna sa aming kalagitnaan. Lord, ipadamang po ang iyong banal na presensya sa bawat isa na narito ngayon, Panginoon. Patuloy po namin kinukumit ang aming mga buhay, ang aming mga puso sa inyo, Father God. Yes, Lord. Into your hand, I commit again with all I am for you. Hold my world in the palm of your hand.
Holy Week, alam naman natin na pag Holy Week, dito, inaalala yung ginawa ni Lord para sa atin, yung inalay niya, yung buhay niya sa atin para lang maligtas tayo. As we sing this song, alalahanin natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating mga buhay, kung gaano niya tayo nililigtas, kung gaano niya tayo tinutulungan sa mga problema natin, sa mga pinagdadaanan natin. Panginoon, alam ko po, Panginoon, na na hindi kami karapat-dapat, Panginoon, pero pinili mo kami upang iyong maging mga anak. And we thank you for that, Lord. We thank you for your love. We thank you for your unending love para sa aming lahat. Indeed, Lord, your kindness is forever. Your goodness is forever, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Pwede po ba natin muli palakpakan ang ating Diyos na buhay? Isang pong malakas na papuri ng palakpak sa ating Diyos. Amen. Naniniwala ba tayo ng ating Panginoon ay namatay, nilibing, subalit hindi na natili sa libingan, pagkatas ng 3 araw, ang ating Panginoon Jesus ay muli po siyang nabuhay. Amen. Kung ay naniniwala ng ating Panginoon Jesus ay muling nabuhay, pwede ba natin palakpakan ang ating Diyos? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we bless your holy name. We bless your holy name. Salamat, Panginoon, sapagkat ang aming Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran sa lugar na ito ay isang Diyos na muling nabuhay. At siya po ay muling babalik upang ang bawat sa po sa amin ay kanyang kunin at igawad ang aming ganap na kaligtasan. Tinataas po namin sa iyo ang pagdiriwang at pag-alala ng iyong kamatayan sa krus na Kalbaryo. Tunay nga po, ginawa mong bagay nito upang kami ay iyong iligtas at upang kami, Panginoon, ay ipakita ang iyong kadakilaan ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kaya naman po, nagpapasalamat kami sa umagang ito ng aming Diyos ay hindi lang makapangyarihan,
kundi ang aming Diyos ay nagmamahal ng lubusan sa bawat isa. Kaya naman po, Panginoon, nararapat lamang na alalahanin na iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. The finished work of the Lord Jesus Christ for our salvation, Panginoon, ay naganap na. Ikaw nagsabi, it is finished. Ng kaligtasan po ng bawat sapu-samin ay ginawad mo at pinagalog mo doon sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman po, Panginoon, we are looking back, O God, sa iyong kadakilaan at sa iyong kaluwalhatian. And we are also looking forward, Lord, for your coming. Maraming salamat po sa umagang ito. Hayaan niyo rin po, tingnan namin ang aming puso, ang aming sarili, sa lahat ng bagay na ginawa mo sa amin. Upang, Panginoon, ang bagay na ginawa mo ay hindi po mawalan ng kabuluhan. Pagpalain niyo po umagang ito, pagpalain niyo po maging aming po mga kasama sa kanya-kanyang tahanan na naka-online, abutin niyo rin po sila at pagpalain kung paano niyo rin po pinapagpala ang bawat isa. Ikaw po maghari sa aming kalagitnaan at hayaan niyo po magyang panahon ay sumang-ayon sa aming pong pagtitipon na ito'y hindi magdulot ng kasamaan sa aming pangatawan, kundi, O Diyos, gamitin mo rin ang aming panahon na bagamat tagirit, ikaw pa rin magbigay po sa amin ng kaligtasan laban sa mga sakit karamdaman, lalo na, Panginoon, ang altapisyon. Ayan niyo po, proteksyonan niyo ang bawat isa at maging ligtas sa bawat araw at maging sa aming paglabas, pag-uwi. O Diyos, maging sa aming pong mga lugar na pinupuntahan, kami maging ligtas. Salamat po na marami. Ito ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin kami ang ating Diyos. Hallelujah. So, umaga po ito, yan niyo po na ibahagi ko po sa inyo, since tayo po ay sa panahon po ng Kwaresma o Semana Santa, pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoon Hesus, diligid sa ating, ang ating Panginoon Hesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya naman po, very significant ang krus ng Panginoon. Hindi dahil ito ay krus, kundi ang ating Panginoon Hesus ay naipako sa krus. Amen? Kaya nagiging more significant ang bagay ito sapagkat hindi ordinaryo yung ipinako sa krus ng Kalbaryo. Kaya po natin, muli po natin baliktanawan o alalahanin bilang pagdiriwang at pag-alala sa Holy Week o ang tetag natin Semana Santa. Ang title po natin, Remembering the Cross. Sabi nga po natin, Remembering the Cross. Alalahanin natin ang krus. Hindi yung krus na nasa kaliwa na tinakwi ng Panginoon, bagkus yung cross mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang talata po natin na bababasa ay mula sa 1 Corinto, Kapitulo 1 hanggang 1:18. Isang verse lamang po. At sinasabi po riyan sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na ng mga naligtas o iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga po natin, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Kaya po, kung alalahanin po natin ang kamatayan ng Panginoon, sa likod po noon ay meron pong kapangyarihan. Amen? Kapangyarihan upang tayo ay maligtas. Una, the popular cross. Alam niyo po ba kung ano po yung tanyag o sikat na krus sa buong mundo? Tinignan ko po ito sa ating pong Google, di ba? Pinakamabilis na mag-search ngayon ay through Google, di ba? Sino po o saan po matatagpuan ang pinakamalaking cross? Sa Mount Samat. Sa buong mundo. Yan po ay, sabi nga, who has the biggest cross in the world? Sino po yung merong pinakamalaking cross? Like a tower, katulad sa Mount Samat, in the world. Yan po ay matatagpuan po natin sa lugar po ng Macedonia. Macedonian. Bali, tawag po dyan, the Millennium Cross. Pagkasabi natin Millennium, 1,000 years. Maaari, ito po ay year 2000 kasi tayo po ay nasa 2000. Amen? Bali,
Yan po ay meron po taas na 66 meter or 270 feet tall, situated on the top of Bodno Mountain in the Republic of North Macedonia, above the capital city. Sinasabi po, yan ang pangalawa. Ano naman ang pinakamataas o pinakamalaking cruise? Pagka di nyo pa alam ito, di kayo taga-Bataan. Sa Pilipinas, no, mapalad po tayo sa pagkatay taga-Bataan. Di ba? Napakadaling puntahan ang Mount Samat na kung saan nandiyan po yung pinakamalaking cruise sa Bataan. Actually, sa darating po ng April 9, no, yun po yung Sunday, pero holiday po yung kaya ginawa pong holiday yung the following day, yung Monday. Kaya meron tayong long weekend, long holiday. Starting Thursday, next week hanggang Monday, the other week, di ba? O the following week. Kaya makita po natin na pinapahalagahan ang cross, di ba? Kaya sabi po yan, sa lugar na yan, the Mount Samat, yan po ay tinatawag na National Shrine, pambansang dambana. At dambana po yan ng Kagitingan. Ito ay isang makasaysayang dambana na matatagpuan malapit sa summit of Mount Samat. Yung sa pinakapukpok o sa ibabaw po noon na pinagtitipunan doon pagka pumapanik. Yan po yung matatagpuan sa bayan ng Pilar. Di ba? Sino po sa inyo ang hindi pa nakakapanik sa Mount Samat o napuntahan yung pinakamalaking cross sa buong Pilipinas? Sabihin, lahat ko kayo rito nakarating na kayo nagtanong ko yung hindi pa. No? Kasi, si Ate Ardit, hindi po kaya kapuntahan ako. Mag-date po kayo mag-asawa. Pero huwag nyo dalhin yung tricycle na, no? Kung malakas yung tricycle, kaya-kaya yun. No? Pero pagka ko pumapanik doon, dalang yung dati ko tricycle, hanggang doon lang sa pinakakalagitnaan, sa may table. Pagkatapos, akyatin na lang yun, mag-walk na lang. So, sa atin po, halos many times na po natin napanik yan. Hindi lang po yung pinaka-summit area, kundi maging pinaka-cross. At sabi po natin, yan po ay tinatawag na bantayog ng Kagitingan o bantayog ng katapangan ng ating po mga kasundaluhang Pilipino at Amerikano na nakipaglaban sa imperyo ng Hapon noong ikalawang digmaan ng daigdig. Amen ho ba yun? Amen. No, kaya, di ko na nailagay po dyan yung taas niya. 92 meters yata po yan. No? Bali mataas po yan. Malapad po yan. Second, the portrayal of the cross. Pagka sinabi po natin portrayal, ito po ay paglalarawan o representation na tinatawag po natin ng cross. Saan po naglalarawan o nagbibigay significance ang cross? Especially ang cross ng Panginoon. Kung yung cross ng Bataan not relating sa ating Panginoon, bakit kaya cross ang nilagay po roon? Samantalang po yun ay bantayog ng Kagitingan o katapangan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano laban sa mga po sa panahon ng digmaan. Di ba? Wala po kinalaman po yun doon sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Bali, yun po ay, sabi nga, ginamit upang ipakita yung kagitingan at katapangan ng mga sundalong nagbuwis na mga buhay. Meron po halos 2,000 taon na nakaraan na ganoon din po na nagpakita siya ng kanyang katapangan, kagitingan, di ba? At nagbuwis din ang kanyang buhay sa bawat isa na mga tao na kanyang ililigtas at niligtas at minamahal. Amen ba yun? Kaya naman po, titingnan po natin bakit ang cross. No, bakit hindi na lang kaya sa ibang kaparaanan ng Panginoon Hesus ay ibinitin o pinatay o ibang uri ng kamatayan. Di ba? Bakit kaya hindi na lang lethal injection? Wala kasi lethal, wala pa yata injection. No? Sabi, bakit di na lang pinubutan ng ulo? No? Sabi, pagka pinubutan ng ulo,
Saglit lang yun. Napakabilis na kamatay. Di ba? Alam niyo po, bakit sa krus namatay ang Panginoon at anong significance ng kamatayan ng Panginoon sa krus? Na maging sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ginagaya kamatayan ng Panginoon. Di ba? Maraming tao gumagaya na sa tuwing mga araw ay nagpapasa ng krus, nagpapalo sa katawan, di ba? Gumugulong, gumagampang at iba pa. Kulang na lang magpapako sa krus at pagkatapos pasibat sa tagiliran. Pero wala yatang gumagawa nun. Hanggang doon lang sa pagpapako sa krus. No? Meron po sa Pampanga na talagang nagpapapako siya sa krus taon-taon. Pero never na nagpasibat sa tagiliran. Ang Panginoon Jesus sinibat sa tagiliran upang siguruhin na siya ay namatay. Amen. Sapagkat meron kadahilanan bakit ang ating Panginoon Jesus ay kailangang mamatay. At tingnan po natin yung portrayal of the cross. Ito po ay meron po ilang mahalagang bagay na kung saan ay makita po natin bakit napakalaga ang krus. Significance of the cross, the principal symbol of the Christian religion. Ito po pinaka-simbolo ng pananampalatayang Kristiyano. Amen. Kaya pagdating po sa Kristyanismo, cross po yan. Nung nagpunta po rito si Magellan, isang Portuguese, ay dala niya po ay cross at dinala niya po yan sa lugar po ng Cebu. Di ba? Kaya pag nagpunta kayo sa Cebu, sa tabi na simbahan, meron po doon na shrine na tawag po ay Magellan Cross. Di ba? Then, sapagkat yan po yung simbolismo, pero si Magellan na nagpunta sa Pilipinas, hindi lang po cross ang dala, kundi sword. Di ba? Sabihin, taas-taas niya yung cross, pagka hindi kayo nakuha, di ba? Sa santong dasalan, kukunin ko kayo sa karahasan. Yung sword. Kaya mayroong sword. Kasi noon may invasion. Di ba? May taxation. Pero ang Panginoon, hindi gano'n ang kanyang konsepto ng pagkamatay sa cross o pagdala niya sa cross. Recalling the crucifixion of Jesus Christ and the redeeming benefits of His passion and death. Inaalala po natin at binabalikan po natin ang pagkapako ng ating Panginoon Jesus sa krus, bilang ating pong at ang ating pong katubusan at benepisyo po ng kanyang pong paghihirap, ng kanyang pag-ibig at kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Next, the cross is thus a sign of both Christ Himself and of the faith of the Christian. Ang krus po ng Panginoon ay simbolo na tinatawag po natin mismo ang ating Panginoon Jesus na nabayubay sa krus. Hindi po ang cross ni Dimas at ni Hestas, di ba? Hindi po yung cross ng dalawang kasama ng Panginoon na namatay, kundi ang cross na makapangyarihan ay yung cross sa gitna, yung redemption po natin. Amen. Nagsasabi, yun nasa left side na tumanggi sa Panginoon, that is the cross of rejection. He rejected Christ. Yun nasa kanan, dahil nagpangbaba sa Panginoon, humingi ng kaligtasan, yun po ay cross of reception, pagtanggap kay Jesus. So balik, yung gitnang cross, yun po ay cross of redemption, kaligtasang krus sa bawat isang sasampalataya sa Kanya. Kaya po mga magulang, mga kapatid, ang ating Panginoon Jesus ay namatay, hindi sa pagitan ng dalawang kandila, di ba, na dinadasalan ng tao. Kundi ang ating Panginoon Jesus, namatay po siya sa pagitan ng dalawang makasalanan, pagpapakita ng Panginoon. He was identified Himself sa mga taong makasalanan. At siya po ay bilang ating manunubos at tagapagligtas. Amen ba yun? Kaya naman po, titingnan po natin yung ilang mahalagang bagay na pinoportray ng cross ng Panginoon. Ang una ay yung tinatawag po natin shame. Sabi nga po natin shame. Mukhang nahiya yata kayo magsalita. Ang kahiyan. Ang kahiyan sa krus ng Panginoon. Alam niyo po ba mismo ang ating Panginoon Jesus ay nagbata ng kahiyan? Siya mismo ay naging kahiyan. Ikaw nga po ay bayubay sa krus na nakaubad kundi ka mahiya. Di ba?
Pero ginawa yan sa ating Panginoon. Kaya naman ang kamatayan sa krus ay ang pinakamabigat na parusang kamatayan sa isang nagkasala. Itinuturing na ito isang uri na kahiyan sapagkat ang sino man ipinapako sa krus ay tangi lamang yung mga tao na meron kontagnay na malaki at matinding pagkakasala. Sa panahon natin, tawag po dyan, heinous crime. Kaya kung gagawin na pagpatay sa mga tao na meron heinous crime at itinanatili pa, palagay ko mapupulo tayo ng krus. Amen. Marami kasi nagkakasala ng heinous crime. No, bagaman sa panahon natin ngayon, hindi pa pasabi ng kagatan nating death penalty. Pasabi na ba? Hindi pa, no? Nagkakaupusap pa naman ang kahoy ngayon. At mga kahoy. Di ba? Sinasabi po natin sa Matthew chapter 27, verse 27 to 31, si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa palasyo ng gobernador at nagkatipo ng buong batalyon sa paligid niya. Siya hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na matingkad na pula. Kumuha sila ng sangang matinik, ginawa itong korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, pinahawak sa kanyang kanang kamay ang isang tangkay ng tambo. Siya'y ininsulto nila, ninuhod-luhuran, at tinutya ng ganito, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Kasi yun po ang pagkilala sa Panginoon at yun ang pagpapakilala ng Panginoon simula pa man no siya po ay isinilang. Where is the King of the Jew? Di ba? Kaya pa man napabalita na kung sino si Jesus, siya yung nag-aangkin na hari ng mga Hudyo. Kaya naman po na siya ginawaran ng kaparusahan at kamatayan, tinuya siya ng mga sundalo. Di ba? Dinamitan siya ng damit ng parabang hari, nilagyan po ng scepter na tambo, at nilagyan po ng korona, kaya lang hindi ginto kundi ng tinik. At may nagsasabi na korona ng tinik na nilagay sa Panginoon, halos napakahaba, mga about 6 inches lang, yung length niya, yung haba niya, or long. Diba? Kaya medyo matindi yun at mula sa maliit na sukat, isiniksik at sinuot sa ulunan ng Panginoon na halos bumaon at paglagos ito sa ulunan ng Panginoon at siya po ay, sabi nga yung kanyang dugo ay tumigis doon. Kaya naman, sa ang Panginoon ay ininsulto, pinaglaruan, at sabi pa po dyan, ang Panginoon ay dinuran. Siya'y pinagduduraan kanila, kinuha nila ang tambo at ito'y inihampas sa kanyang ulo. Yung pinaka-scepter, the scepter of authority, kinuha sa kanya, pinampas sa kanyang ulo. May tinig yung ulo na niya, kaya mas masakit po yung kanyang naranasan. At ginawa ito, matapos po siya, hinubad nila ang balabal at muli siyang sinuotan sa sariling niyang damit at pagkatapos inilabas siya upang ipako sa krus. Pinapasad na sa kanya yung krus papunta sa bundok ng Golgotha. Amen? Yung bundok na yun po yung lugar na pagpapakuan sa kanila at pinagpapakuan sa mga tao na nagkasala ng matindi, no? Bilang kaparusahan, no? Sa mga tao na may ganung uri ng kasalanan. Pangalawa po, yung foolishness, kamangmangan. Ang krus ng Panginoon hindi lang naglalarawan ng kahiyan, bagkus kamangmangan. Lalo na sa panahon ng Panginoon na mga Hudyo ay tinuturing po na matatalino at meron sila mataas na kalagayan sa kanilang buhay pagkama sila po ay nasasakupan ng Roma. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18 to 21, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ating mga naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong ng mga tagapagturo ng Kristiyano na mahusay sa debatista sa kapanahonang ito? Ipinapakita ng Diyos na karunungan na sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Sapagkat sa karunungan, ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinitulutang siya'y makilala ng tao.
sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas sa mga nagpapasakop sa Kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. Ang pangangaral na si Jesus bilang hari ng mga Hudyo, bilang tagapagligtas na sa katauhan at namatay sa krus ng Kalbaryo ay isang kabaliktaran at kahangalan sa maraming tao. Amen. Kaya nga po, sa panahon po natin ngayon, mayroong batas na gustong isulong sa lugar po ng Israel, sa Knesset na lugar nila, yung pinaka-judicial nila, group nila o court, na sinasabi, kinakailangan ipagbawal ang pangangaral patungkol kay Kristo. Yung nagsulong po noon 7, 2 roon yung prime auto. At gusto nila muli na isulong yung ipagbawal ang pangangaral. Kasi nga sa kanila, hindi tunay na tagapagligtas si Jesus. Sa kanila, si Jesus ay kasinungalingan. Sa kanila, si Jesus ay kahangalan. A foolishness. Sapagkat ang sino mang ipinapako sa cross ay isang makasalanan. Amen. At yun ang ginagawad na nakaparusahan sa may matinding kasalanan. Kaya ginawa nilang kasalanan ang ating Panginoong Jesucristo. By the way, hindi mo po nasunod yung batas na yun. Nung nasunod pa rin, ayon sa batas ng Israel, meron pa rin silang demokrasya at kalayaan na ipahayag ang kanya-kanyang pananampalataya. Kaya hindi naman papasapul o masapo yung batas na yun. Pero actually, pagdating ng Kristo, siya po mismo ang magpapahayag na hindi na ipapangaral ang Ebanghelyo ni Kristo, hindi lang sa Israel, kundi maging sa buong mundo. Amen. Sapagkat yun ay kahangalan para sa kanila. Pangatlo po, curse. Isinumpa. Ang pagkamatay ng Panginoon Jesus o pagkapako ng Panginoon sa krus at ang krus ay sumisimbolo sa sumpa. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang krus ng ating Panginoon Jesus ay naging simbolo ng isang sumpa ayon sa banal na kasulatan. In Galatians chapter 3 verse 13, sinasabi po ron, cursed is everyone who is hung on a tree. Kasumpa-sumpa ang sinuman na sabi nila, ibinibitin sa puno. Kasi tawag nila sa cross, that time, ay puno, not a tree. Kasi nga ang galing sa tree. Diba? Kaya meron po iba-ibang uri ng cross. Pero traditionally, ang cross ng Panginoon, kung ano yung nakikita nating cross. Ibig sabihin, pagkasabi mo cross, ito yung magka-cross, wala namang cross na patayo lang. Di ba? Pagkasabi mo cross, merong patayo, may pahalang. No, yung pahalang para sa dalawang kamay, yung patayo para sa paa at katawan. Sinasabi po ng Galatians chapter 3 verse 13, sa sumpa ng kautusan, itinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang ating, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Yan. Kaya, ang kamatay ng Panginoon sa krus, isang sumpa. Kaya kung tayo pinagpapasa ng krus ngayon, ang dala mo, sumpa. At dapat sumpain ka. Lack of knowledge. Amen. Amen. Hindi po yung kabayanihan at di rin po yun paraan ng Diyos para ka maligtas. Yun ay isang kahiyan, yun ay isang kamangmangan, at yun ay isang sumpa. At pang-apat, paghihirap. Isaiah 53, 2, 3, and 8, sinasabi po roon, kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Nakita na ba kayo halaman na natanim sa tuyong lupa? Dry. At pangit tingnan. Walang katangian o kagandahan makatatawag o makatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay
lapitan. Hindi siya attractive. Di ba? Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Suffering. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Instead, yung mga tao na pinangaralan at tinuruan ng Panginoon, yung iba po ay pinagaling at pinakain ng Panginoon, ang iba po ay nakaranas ng pag-ibig at tulong mula sa Panginoon, sila rin po ay mga tao sa likuran na nagpapaturing sa Panginoon. He was alone. Nang siya'y pulihin, kinatulan at dalhin sa dakong patayan, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Meron pong story pagdating po sa suffering. Meron po na pag-aaral na ginawa patungkol sa paghihirap ng isang tao. Paano ito maibsan? Makakaya ba nating tiisin ang nararamdamang sakit kung nasa tabi natin ang ating kaibigan? Halimbawa, ang isang tao na may sakit o kaya may sugat o meron pong hirap na dinadala sa buhay. Minsan, yung hawak ng kamay ng isang kaibigan nakatutulong upang yung hirap maibsan o mapagaan. Pero, what if, kung hindi kaibigan, kung ibang tao lang, yung kanyang katabi at umahawak sa kanyang kamay? Titingnan po natin, nagsagawa ng pagsasaliksik ang isang universidad para dito. Inobserban nila ang reaksyon ng utak. Meron siguro silang aparato na ginamit para mag-register yung reaksyon ng utak o yung brain ng tao pagka hinawakan siya ng kamay ng ibang tao na di niya kilala, siguro nurse o doktor o iba pa, at maging ng isang bantay na kaibigan o kaanak. Di ba? Sabihin, every time na naghihirap siya, nakakaramdam ng sakit, nagre-register yun sa kanyang utak. Sabi po roon, nakararanas sa matinding sakit na hawak ang kamay ng hindi niya kilala o ng kanyang kakilala o kaibigan o anak. Maraming beses nila itong isinagawa na nakita nilang pare-parehas ang resulta. Ibig sabihin, paulit-ulit nila itong ginawa doon sa kamay ng mga hindi kilala at sa kamay ng mga kaibigan. Kapag ang isang tao ay hawak sa kamay ng hindi niya kilala, ano response ng kanyang utak? May reaction sa utak na nagpapakita na labis siyang nahihirapan. Di ba? Kahit na hawak siya pero hindi niya kilala, labis siyang nahihirapan. Pero kung hawak naman siya ng kanyang kaibigan, natitiis niya ang sakit at magandang reaction ng kanyang utak. Amen. Sabi, nagre-register doon sa kanyang isipan. So, pagka may tao na umawak sa kanya, especially ito'y kanyang kaibigan o kaanak, mas nakakayang tiisin ng isang tao ang sakit kapag kasama niya ang kanyang kaibigan. Agree ba kayo rito? Hindi kayo agree? Doon sa observation o study na ginawa, na pagka ang may hawak sa kanya, sa gitna ng kanyang hirap at sakit na nararanasan, ay di niya kinala, nandito pa rin yung matinding sakit sa kanya. Pero pagka naman ang may hawak sa kanya ay ang kanyang kaibigan, yung sakit ay nababawasan. Amen. Then sinasabi po natin, nung pinahirapan, ipinako at habang nakabayubay ang ating Panginoong Jesus sa krus, ay iniwan siya ng kanyang mga alagad. Yun na kasama niya, kinalaga niya, tinuluan niya, for about 3 years or a half, ay iniwan po siya. Yung dalawa puro ay tinatwa po siya. Yung isa roon, tinatwa siya si Pedro. Ang isa naman ay pinagkamulo siya ngayon sa napang sa krus, at yun po si Judas. At yung 10, iniwan siya, maging ni Juan at iba pa. Tangi, yung mga ibang babae lamang nandoon. Subalit walang nakalapit sa Panginoon kasi bawal.
At sa panahon po noon, sinasabi po na halos ang Panginoon, He was abandoned. He was rejected. He was alone. Kaya naman po yung sakit na kanyang tinagay, simula siya po ay hinuli, hanggang siya po nilitis, nung siya po ay hinampas ng halos 39 na latay o na latigo. Di ba? And then, pagkatapos ipinapasa sa kanya krus mula doon sa court hanggang doon sa Golgotha, sa bundok, hanggang siya po ay ipako ng tatlong matatalim na pako sa kanyang kamay at sa kanyang dalawang paa. At pagkatapos iangat po siya o itaas, just imagine yung proseso na nangyari na paghihirap ng Panginoon. Iba pa po yung physical pain, iba po yung emotional pain, iba pa po yung mental pain. Sabihin, all kinds of pains dinala ng Panginoon. At nung siya po ay nakabayubay doon for about 6 hours. Di ba? Yung hirap na dinanas ng Panginoon, kung nilagyan po siya ng aparato siguro, ano ang reaksyon na makikita sa kanyang isipan. Katulad po ng ebidensya o resulta ng pag-aaral, pagkahawak siya ng hindi niya kilalang tao, nararamdaman pa rin ang matinding hirap. Pero pagkahawak siya ng isang kilalang kaibigan na tao, naigsan ang hirap na kanyang dinaranas. Subalit kung ang ating Panginoon Jesus sa lahat ng paghihirap na kanyang dinaanan, walang sino man na nakalapit sa kanya, kumawak sa kanya, at nagbigay ng comfort sa Panginoon. Wala. Kaya yung lahat ng hirap, 100% masasabi po natin, dinanas at naramdaman ng ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Mula sa kahiyan, mula sa kamangmangan, at maging sa pagiging sumpa, at yung paghihirap na kanyang dinaraan. At ang sumunod po, sabi nga, gaano sakit ang reaksyon sa isipan ng Panginoon Jesus habang siya ay nahihirapang mag-isa. Parang katulad yung panahon na po, pagka yung tao nahuli, karurusahan. Kahit kaibigan ka, hindi pwede makalapit kasi idadamay kang kuligin. Diba? Mag-isa pa naman natin ngayon, ayaw madamay ng iba. Pero ang Panginoon, walang nakiramay sa kanyang pagdurusa. Panglima po, sin. Kasalanan. Bakit kasalanan? Ang krus ng Panginoon Jesus ay naging simbolo ng ating kasalanan. No? Na inako ng ating Panginoon Jesus ang ating mga nagawang kasalanan. He became sin. Di ba? Kaya nung nabayubay ang Panginoon, ang kalangitan ay nagdilim. At ang Ama ay hindi nakialam para bang i-hide the face of our Father. Sa pamagitan ng madilim, tinakpan ang mukha ng Diyos Ama sa kalangitan. At ang Panginoon Jesus ay para bang inabando ng ating Diyos Ama sa langit. Hindi siya tinulungan ng kanyang Ama. Kaya nga sabi niya po, Ama ko, bakit mo ako pinabaya? Amen. Amen. Kaya sinasabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, at that moment, kaya pinabayaan ng Diyos Ama ang ating Panginoon Jesus, sapagkat noong oras niyon, dinala na ng Panginoon ang kasalanan ng sangkatauhan. The sin of many was laid upon His body. He became what? The Lamb of God, a sacrificed lamb. Bilang handog sa kasalanan ng sangkatauhan. Yung hindi nakakilala na kasalanan kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Sinabi po doon sa English, God made Him. Sino yung Him? Si Jesus. Ginawa siya na siya na walang kasalanan o hindi man lang nagkakasala o nakakalam ng kasalanan ang innocent. He made what? Sin. Ginawa siyang kasalanan. Kaya natupad yung sinasabi na ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan.
Kaya ang Panginoon Jesus mismo ay namatay sa krus bilang kabayaran ng ating mga nagawang kasalanan. Kaya naman po, sa pangatlo at huli, yung kapangyarihan naman ng krus. The power behind the cross. Sinasabi po natin sa ating talata in 1 Corinthians chapter 1 verse 18 na ang kapangyarihan nito ay para sa katubusan at kaligtasan sa ating mga kasalanan. The cross is a paradox o magkasalungat. No, a human standard sa standard ng isang tao, para bang yung cross, wala itong saysay. Di ba? Pero, nagkaroon ito ng saysay nung ang Panginoon Jesus ipinako sa krus. Amen. Amen. Sa isipan ng karaniwang tao, in a human standard, it has no meaning. It has no sense. No, it shouldn't work. And yet, it does, sinasabi. Sapagkat hindi ang kahoy na pinagpakuan, kundi ang anak ng Diyos na tagapagligtas na ipinako sa krus. Amen. We will not worship and idolize the cross. We worship and believe the Son of the living God. Amen. Jesus Christ. Kaya naman sinasabi po natin, ang sa kaligtasan, in fact, it's a greatest paradox. Ito po isang napakalaking kabaligtaran o parabang puzzle. Life from death. Nagkaroon po ng buhay mula sa kamatay ng Panginoon. Pardon from penalty. Kapatawaran mula sa kaparusahan. Di ba? Then justification from judgment. Pagpapawalang sala mula sa kahatulan. Amen. Lahat po yun naranasan ng Panginoon, ang kamatayan, ang parusa, at ang hatol. Di ba? Pero ang Panginoon, doon niya hinugot yung ating buhay, ang ating kapatawaran, at ang ating pagpapawalang sala. Yan po yung ating kaligtasan. Amen? We were forgiven, o we were, sabi nga, tumanggap po tayo ng buhay, at buhay na walang gan, at pinangakuan tayo ng Panginoon. Katulad ng pangako niya doon sa isa na tumanggap sa kanya sa krus, na nagsabi na hindi ka maiya sa sarili mo, sabi niya sa kasama niya na nabayubay sa krus, tayo'y nararapat lamang ipako dito dahil tayo ay makasalanan. Subalit ang Panginoon ay hindi. Kaya naman sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagka ikaw ay naghahari na sa iyong paraiso. Ano sigat ng Panginoon? Today, you shall be with me in paradise. Kaya pinangakuan siya ng kaligtasan ng kapatawaran. Pinatawad at pinawalang sala siya bagamat wala siya magagawa sa sarili niya. Hindi siya tinanong ng Panginoon, nagsimba ka na ba? Gumawa ka na ba ng kabutihan? Ikaw ba nagpabautismo na? Wala. Ora mismo po noon ang lalaki na iyon na nagpahayag ng kanyang pangailangan ng tagapagligtas, iginawad sa kanya ang kaligtasan. Amen. Pero doon sa isang lalaki na tinuyap ang Panginoon, siyempre hindi siya maliligtas pagkus ang tatanggapin niya ay kaparusahan sa point na impyerno. Pero mas sinasabi po natin sa panahon po ng Roman Empire, ang cross ay nagatid po ng kamatayan. Isang uri na brutal na kamatayan. Di ba? Yun nangyari sa Panginoon. Yun po yung larawan ng pagpaparusa sa isang taong nagkasala na ginawad po ng mga sundalong Romano. Kaya naman sinasabi, yun po ay very humiliating way. Ito po ay isang pagpapahiya sa ipinapako, nagkasala na ipinahiya pa. Pero ang Panginoon, walang kasalanan, pero ipinahiya. Amen. Kaya ang Panginoon, bagamat siya Diyos, hindi siya kinilala ng tao. At bagamat siya po ay ipakilala na anak ng Diyos, hindi pa rin siya kinilala. Instead, ipinahiya pa siya bilang anak ng Diyos at hari ng mga Hudyo. At ginawaran siya ng kamatayan na
na sabi nga, humiliating sa kamatayan ang Panginoon Jesus. Muli siyang hinubaran nung siya po ay ipinako sa krus. Nalagtad ang kanyang katawan na puno ng sugat at pagkatapos tinusong ang kanyang kagiliran ang tubig na umagos doon bilang tanda ng katubusan ng ating kasalanan. Kaya naman sinasabi po natin sa mga napapahamak ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay isang kahangalan. Totoo po yun. Until now, kapag pinag-usapan si Jesus, may mga lugar hindi kilala si Jesus. Pagka naman pinag-usapan ang Panginoon Jesus, meron silang ibang kinikilalang paraan ng kaligtasan. Lalo na sa panunod ng kamatayan ng Panginoon ay tinuturing na isang heinous crime. Subalit, sinasabi po roon sa ating na mga iniligtas, yung tumanggap po ng biyaya ng Panginoon at nanalig sa Kanya, ito'y kapangyarihan ng Diyos. It is the power of God, especially for our salvation. In Galatians chapter 3, verse 13, idinagdag po ni Pablo sa mga Galatians, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan na siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. In verse 14, the reason ginawa niya ito, o ginawa ito ni Kristo, upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga Hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Mga magulang, mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon sa krus ay upang ang pagpapala na sinabi niya kay Abraham bilang ama ng mga bansa ay padaluyin niya maging sa mga bansa na hindi kumikilala sa Diyos. Kung yung bansa na Israel, siya po ay itinakwil. Hindi siya tinanggap. Pero doon sa mga bansa at mga tao na siya kikilalanin at tatanggapin, yung ipinangako ng Diyos na pagpapala kay Abraham, ng sino man magpala sa kanya, kanya rin pagpapalain. Subalit ang sino man sumumpa sa kanya, kanya rin susumpain. And look at Israel today. Siya po'y mayaman na bansa. Bagamat maliit, makapangyarihan pa rin bansa. Di ba? Ang pwede lang sumira sa Israel, sila. Katulad na nangyari sa nakaraan na halos matibay ang Israel. At magkaroon ng tinatawag na civil war. Kaya naman po, yun ang pangako ng Diyos upang ang kanyang pagpapala sa bayan ng Israel sa pamagitan ni Abraham ay padaluyin niya at ibigay niya sa bawat bansa, sa mga Hentil o maging sa sino mang individual na kumikilala sa anak ng Diyos, si Jesus. Kaya naman sinasabi po natin in Isaiah chapter 53 verse 10 to 12, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Hindi basta naghirap at namatay ang Panginoon, bagkus yan ang kaparaanan at kalooban ng Diyos. Kaya kung meron mga ibang kaparaanan, hindi na ginamit, kundi yung nangyari sa kanyang anak, ang kanya pa rin kaparaanan. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Take note, it was prophesied sa panahon po ni Isaiah sa lumang tipan. Noong pa man, sinabi na po yan at pinahayag. At dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, muli siyang pag niya mabubuhay. At for eternity, makikitang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niya hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang titis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan
ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Dahil dito siya'y aking parangalan, kasama ng mga dakila at mga pangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya mga makasalanan at idinalangin siya'y patawarin. Mga magulang, mga kapatid, ang kamatayan ng Panginoon ay hindi lamang kalooban ng Ama at handog sa ating kasalanan, kundi niloob din ng ating Panginoon Jesus. Ibig sabihin, inako niya rin at voluntaryo niya rin ginawa ang kanyang pagsunod sa krus ng kanyang kamatayan. Amen? Ibig sabihin, hindi sumunod ng Panginoon na para bang obligasyon, kundi mahal niya pa rin ang sangkatao. Kasi nasabi po sa Philippians as we end, in chapter 3 verse 18 to 21, tulad ng malimit kong sabi ni Pablo, at ngayon duhang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Diba? Instead na kilalanin ang krus na pinamatayan ng ating Panginoon, kanila pa itong itiniyak o kanila pa itong dinaragdagan ng mga mali na gawain o mga mali na uri ng pagkilala sa Panginoon. In fact, sa panahon po natin ngayon, masasabi natin, ang pagbubuhat ng krus ay hindi yan para sa atin. Ang pagpipinitensya ay hindi yan para sa atin. No, maging ang pagpapako sa krus, hindi yan para sa atin. Sapagkat yan ay tangi sa Panginoong Hesus Kristo lamang upang ang kasalanan ng sa katauhan ay matubos. At tayo natubos na. Ang kailangan po natin kilalanin, sampalatayanan si Jesus bilang ating manunubos at pagsisihan ng taus-puso at talikuran ng ating nagawang kasalanan. Hindi matapos pasalin ang krus, babalik uli sa dating niyang gawi o uri ng pamumuhay. Mga magulang, mga kapatid, pagkapanahon ng Semana Santa, maraming mga beer houses nagsasara bilang paggalang, pero actually holiday kasi. Pinagbawal. Di ba? Pero pagkatapos po, bukas na naman pagdating ng Sabado de Gloria. Balik sa kasalanan na naman ng tao. Para bang malulungkot lang sa panahon ng Semana Santa at pagkatapos noon muling babalik at walang sino man na gumagawa po niyan nakatanggap ng kapatawaran ng Panginoon. Bagkus nasa ilalim pa rin ng kasalanan. It's just a tradition. Nakala nila tama po yun. In fact, sa sinasabi ng banal na kasulatan, ang krus ay isang kahihiyan. Ang krus ay isang kamangmangan. Ang krus ay isang paghihirap. Ang krus ay isang sumpa. At ang krus ay isang kasalanan. Amen? Kaya pagka pinapasan mo yan, lahat na sinabi ng krus, patungkol sa krus, dalag-dalag. Pero, sabi nga ng Panginoon, namatay siya at tinapos niya ang pagliligtas at pagtubos. Yung siya mismo ay ibinayubay sa krus. Pero mga magulang, mga kapatid, alalahanin po natin kapamakan ang kainatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamayan ng langit. Doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik, ang Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ng kapangyarihan ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ano po yung ang krus na kanyang pinagpakuha? Ang tinuturing na kamangmangan ay naging karunungan sa marami. Amen? Amen? Kaya naman ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. Ang ating Panginoon Jesus, matapos siya'y parusahan na halos hindi makilala,
Matapos siyang ilibing sa 3 araw, siya po'y muling nabuhay. Amen. Taglay ang maluwalhati at makalangit na pangangatawan. Amen. Upang ikaw at ako ay maging tulad ng sa Panginoong Jesucristo. Kaya naman, hindi lang kapatawaran, kundi ang pagpapala na taglayin po natin ang buhay na walang hanggan. Kaya naman, sinasabi po natin, hallelujah, nang dahil sa pag-ibig, ang krus ng Panginoon Hesus ay hindi lamang simbolo ng kanyang paghihirap at kamatayan, bagkus ito ay simbolo ng kadakilaan ng kanyang pag-ibig sa atin, nang gayon na lamang yung sinabi po sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Kaya ibinigay niya ang kanyang nag-isa o bugtong na anak na si Jesus, nang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak o mapaparusahan sa apoy ng impyerno, bagkus magmamana siya o magkakamit siya ng buhay na walang hanggan. By faith, by believing, and by repenting sa ating mga nagawang kasalanan para sa Panginoon na ating naging tagapagligtas. Sinasabi po natin, dahil sa pag-ibig, nagkatawang tao si Jesus. Dahil sa pag-ibig, tinanggap ni Jesus ang pang-alikusta ng kanyang mga kababayan at mga sundalong Romano. Dahil sa pag-ibig, nagdusa at namatay siya para sa atin. Dahil sa pag-ibig, namatay o namagitan si Jesus sa Diyos para sa atin upang magkaroon tayo ng kapatawaran at magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaya nung ganap na alas 3 ng hapon, ang anak ng Diyos ay namagitan sa Diyos na banal sa kalangitan at sa mundo ito o sa lupa na sa mga taong makasalanan. Amen. He was hung on the cross. He was crucified on the cross upang sa ganon ang tao ay mailapit ng Diyos. Hindi reliyon ang maglalapit sa Diyos sa tao, kundi ang nag-isa at nagmamahal na anak ng Diyos na walang iba, kundi ang ating Panginoon Hesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, kung isipin mong walang nagmamahal sa iyo, brothers and sisters, pagka dumating ang moment na ito, at ikaw'y nagkakaroon ng moment, remember the cross. You are not alone. Naranasan din niya ng Panginoon being alone. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2, for I decided that while I was with you, I would forget everything. Nagpasya po si Pablo sa Corinto, ni Sina Paraon, sinabi niya, kakalimutan ko ang lahat ng bagay na sasabihin sa inyo, maliban si Jesus o si Yesu Cristo, the one who was crucified. Kakalimutan niya na ibang bagay sapagkat ang panahon niya ay mahalaga at ibibigay niya na lang ang pinakamalaga na si Jesus ay napako sa krus. Amen. Sapagkat nung ako'y nariyan, ipinisya kong wala akong ibang ipaalam sa inyo maliban kay Yesu Cristo at ang kanyang kamatayan. Pero po, mga magulang, mga kapatid, napakalaga sa panahon ito at maging sa namang panahon na alalahanin ang kapangyarihan na ginawad ng Panginoon sa krus, sapagkat doon pinagtagumpayan niya ang lahat ng ating hirap, sakit, at maging ang kasalanan at kamatayan. Sa panahon po ng Lumang Tipan, noong ang bayan ng Diyos ay nagdakbay mula Hor papunta sa dagat na pula, sila'y nahirapan, nauhaw, nagutom, at pagdating nila roon, sila ay nagreklamo sapagkat wala silang mainom at wala silang makain. At sinabi nila, Moses, dinala mo ba kami rito upang parusahan?
dinala mo ba kami rito para dito mailibing? At dahil po doon, ang Diyos ay nagalit sa kanila. Sapagkat ang pagreklamo ng bayan ng Diyos kay Moses na nagdala sa kanila sa lugar na iyon ay pagreklamo mismo sa Diyos na nagdala sa kanila roon sa pamamagitan ni Moses. At matapos po noon ng Diyos ay nagatid sa kanila ng mga venomous snake, mga makamandag na ahas, na sino man tumatakas, tinutuklaw, at marami natuklaw, at marami ang namatay. Yung mga nagreklamo sa Diyos, tinuklaw, namatay, at hindi na umabot doon sa lupang ano. Pagkatapos na sila'y nagbalik doon sa Diyos, at nagsabi kay Moses, napatawarin sila ng Diyos sa kanilang pagkakamali at pagkakasama. At ang inutos ng Panginoon kay Moses, gumawa siya ng tansong ahas at ilagay ito sa mataas na piraso ng kahoy, a wooden pole. At doon itataas ni Moses sa kalayuan upang ang sino man sa mga Israelita na pagka natuklaw sila ng ahas ng mga mandag, ay titingin na sila roon sa brazen serpent. At sa kanilang pagtingin, hindi sila mamamatay sa kamandag ng ahas. Mga magulang na kapatid, ang istorya niyon ay naganap upang ipakita rin sa bagong tipan na merong higit kaysa sa tansong ahas na may tataas. At yun ay walang iba kundi ang duduro sa ulo at kamandag ng ahas. At ito'y walang iba kundi si Jesus. Kaya sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoon Jesus, siya'y nabayubay sa krus. Nasabi po ng John chapter 3 verse 14, kung paano itinaas ni Moses ang tansong ahas sa inang, ganun din naman itataas ang anak ng Diyos sa krus upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran maginang buhay na walang hanggan. At dinugtong na po roon in John 3:16. At naparito ang anak ng Diyos na si Jesus, hindi upang magatid ng kahakulan, bagkus ng kaligtasan. Subalit sa sino mang hindi sumampalataya ay kaparusahan. Kaya sino man na tinatakwil ang ating Panginoon Jesus, sila po ay tinatulan na ng Panginoon dahil sa kanilang hindi pagkilala sa anak ng Diyos. Kaya naman po, sabi nga, nung sila po ay lumilingon, tumitingin sa brazen serpent, inaalala nila na mayroong Panginoon na mamatay para sa atin. Mga magulang, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, gusto po natin balik tanawan, tingnan muli yung tagapagligtas na itinaas sa krus ng Kalbaryo. Shall we all arise? Awitin po natin ang awitin na ito at tayo po ay magtatapos sa pananalangin. Worthy is the Lord. Very holy, seen
Panginoon, kung tinuturing ng iba na ang iyong ginawang kamatayan sa cross ay isang kahiyan at kahangalan para sa amin, dinala mo ang bagay rito upang kami ay matubos at maligtas. At kami, Panginoon, ay makalaya sa sumpa ng kahirapan, ng kasalanan, maging ng kamatayan. Salamat po, Diyos, sa iyong dakilang ginawa, sa iyong dakilang pag-ibig na gayon na lamang na binigay mo ang iyong buhay kapalit namin na isang makasalanan. Na ikaw ay naging sumpa at ikaw ay naging kasalanan, dinala mo ang lahat ng hirap na nag-isa upang kami ay umabot at maligtas. Maraming salamat po sa umagang ito na maging sa aming pag-alala ng iyong kamatayan sa lingkong ito bilang tradisyon na ginagawa ng mundo. Hayaan niyo po na ito'y maging hindi lamang isang tradisyon, kundi isang passion sa bawat buhay ng bawat isa na nanalig at naglilingkod sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat buhay ng iyong mga anak, maging ang kanilang pamilya. Dalangin po namin na dumaloy ang kapangyarihan ng krus na iyong pinagpakuan sa krus ng Kalbaryo bilang nag-isa na anak ng Diyos na namatay at tumubos sa amin. Salamat po, Panginoon. Maghari ka sa aming buhay. Maghari ka, Panginoon, sa aming tahanan. Maghari ka, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Maghari ka maging sa aming pumbayan, bansa, at maging sa mundo nito. Muli, tinatanaw po namin ang iyong muling pagparito, hindi bilang a suffering servant, but a victorious King, the King of Kings, and the Lord of Lords. Salamat po na marami. Ito ang aming panalangin sa nag-isang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Ako po tayo sa tuli at ikaw po natin ang ating pong communion element. Pinagpasalamat ito sa Diyos Ama at pinagpira-piraso, ipinamahagi sa kanyang alagad at nagwika, ito ang aking katawan na binibigay sa inyo, kanin niyo ito at nagwika'y kakain na tinapay ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin.
Salamat po, Panginoon, sa piraso ng tinapay nito. Ang hostya, tinapay na walang libadura, sapagkat ikaw bilang tumubo sa amin ay tunay na hindi makasalanan at hindi nagkasala. Ikaw ay banal at ikaw ay inosente at ikaw ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Salamat po at ang iyong katawan ang siyang naging tinapay ng buhay para sa amin. Kaya naman sa iyong pagkain na ito, salamat po sa iyong dakilang provision, our salvation, deliverance, even Lord, our healing. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Kanin po natin, pasalamatan natin ang Panginoon Jesus. Tapos pagkapunan, lumambot siya ng saro, ang saro ng pagtipan, at nagwika ang saro ito ay ang saro ng pagtipan, ang dugo na tumubos sa inyong kasalanan. Ginawa niyo ito minsan at pangkalahatan. Salamat po, Panginoon, at ikaw ay nagsabi sa tuwing kami ay inom ito, gawin namin ito bilang pag-alala namin sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang paghandog na iyong buhay ng dugo na inihandog para sa amin sa katutubos namin kasalanan. Hindi ang dugo ng hayop o ng taong nakaraniwan, maging ng mga mamahaling Victorian na tumubos sa amin, pagkod tinubos kami ng dugo ng aming Panginoong Yesus. Salamat po na marami sa pangalan ni Jesus. Ngayon ko namin ang pasalamatan mo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At ikaw po ang siya magawad ng iyong pagpapala sa bawat buhay ng bawat isa na kumikilala sa iyong gawa sa krus ng Kalbaryo. Tanggapin nila, Panginoon, ang pagpapala ng Ama, ang pag-ibig ng Anak, at ang patuloy na pagsama at pag-ingat ng Banal na Espiritu ngayon at kailanman. Lahat po tayo magsabi na, Amen and Amen. God bless you. Amen. Amen. O, lahat po ng tumanggap ng pagpapala ay sumigaw na ng Amen. Amen. At yung hindi po tumanggap, sumigaw rin po ng Amen. Walang sumigaw. Ganun po tayo, pagka may tinanggap, masaya. Yung kanta sa ating mga Christians, sa ating mga... pagka tumatanggap, kita-kita mo yung masaya. At yung hindi tumanggap, yung iniisip nila na hindi sila tumanggap sa nagdaang araw, malungkot. Ganun po ba ang sabi sa atin? Ang sabi po sa atin ni Lord ay hindi po dapat malungkot, masaya. Dahil sinabi nga po, yung mga tinanggap ni Lord, tinanggap niya kahihiyan, sumpa, kahirapan, tignan nyo. Nag-amen ba si Lord? Amen. Mangyari po ang inyong kalooban. Sabi niya. Mga kapatid, ang buhay po na dapat sa atin, mga Kristiyano, bibilisan ko po dahil 5 minutes na yung binigay sa akin. Ang sabi po ang tayo mga Kristiyano ay mabuhay, na may kagalakan, may pagbubunyi, at may katagumpayan. Bakit magbubunyi? Bakit magagalak walang tinatanggap? Yun po ang iniisip ng iba. Ngunit sa atin, ang karapatan natin bilang magalak, magbunyi, at bilang mamuhay ng may katagumpayan dahil sa ginawa ni Lord. Pinagtagumpayan niya ang kamatayan, pinagtagumpayan niya yung kadiliman. Amen? Yung kaaway. At dadako na po tayo ngayon sa oras ng pagkakaloob.
Sa pagkakalaw po, gawin po natin itong espesyal na may kagalakan. Noong pong panahon ni Lord, nung siya'y namuhay dito sa lupa, ang sa panahon po na, sa oras po na pagbibigay ng kaloob, ang lahat po ay lahat na ito ginagawa na sa espesyal na araw. At ang araw po na ito ay espesyal. Di po ba? Amen. Sumagot kayo. Ayun po, ito pong espesyal na araw na ito. Nangyari din po ito nung panahon ni Lord. Nung araw na, isang araw ng pagkakaloob. Nandun si Lord, syempre. Nandun din po yung mga alagad. Hindi lang po yung 12, kundi marami po yung alagad eh. May mga babae pa pong naglingkod kay Lord. Tapos po nung nandun din po yung na pinakamahalaga doon sa andun, si Judas. Si Judas po ba ay ano ang katugunan niya nung sa pagiging alagad ni Lord? Treasurer. Alagad na, kaingap niya man. Eh, ano po ba yung ginagawa ni Judas? Huwag na po natin sabihin niya. Hindi po, ang gawa pala ni Judas, may kasama siyang dalawang pang alagad, na pagka ito palang may nag-alaglagay ng kaloob. Pinakikinggan ni Judas. Ay di po ba noon ay wala nung papel? Noon ay mga salaping coins. Eh may naglagay. Napakarami, mayaman. Talagang ang kalansing. Ang ingay. Tinanong ng alagad na isa, si Judas. Ano masabi mo doon, Judas? Mayaman yung tao nito. Pinagpala, talagang napakarami nung nilagay. Talagang halos sa napakarami talaga. Eh ngayon po, kaloob yung kaloob po yung dukhang-dukhang palo. Nagkaloob ng 2 using. Ang using na ihahambing sa isang peka. Tinanong ulit si Judas. Ano nga sabi mo doon, Judas? Ano na naman nilagay? Halos wala naman nilagay. Walang tumunog eh. Pero kay Lord, ano po yung sinabi ni Lord? Ang inilagay ng dukhang-dukhang iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Ang inilagay ng mga mayaman ay yun lamang sumupra sa kanilang mga yaman. Pero yung pinagkaloob ng dukhang-dukhang balong iyon ay ikabubuhay niya na. Iyon na, binigay na niya lahat. Yun po ba ay kontradiksyon doon sa sinabi naman ni Father God doon sa Malachias 3:10? Ang sinabi ni Lord, ano po ang sinabi doon? Ano kay Alex? Tingga lang. Hindi, sinabi po doon, ano ba ang sinabi doon? Hindi, sabi niya, ibigay niyo ng buong buo ang inyong ikapo upang matugunan ang pangailangan ng templo. Subukan nyo, sabi ni Lord subukan nyo gawin to. At pag hindi buksan ko ang durungawan ng langit at ibusan nyo ang pagkabala. Contradiction po ba ito doon sa ginawa ni Lord, sa sinabi ni Lord? Hindi po. In-upgrade ni Lord. Kung hinihiling ni Father God yung ikabo, kay Lord, buong ikabubuhay.